Matapos palagpasin ni Oscar si Ana, ay sinundan naman ito ni Sarah. Galit na sinabi nito na nasukol si Ana. Sa pagsigaw ni Sarah ay kaagad na tinakpan ni Ana ang bibig nito. Sinungaling ka! Ang sabi mo sa amin, hahayaan mo na kami ni Grace, papabayaan mo na siya. Ang dami-dami mo ng taong dinamay. Dahil sa ginawa mo, nawala lahat sa akin. Nawala ang anak ko, nawala si Chito, nakulong! Hindi ako papayag. Kung miserable ang buhay ko, magiging miserable ang buhay nating lahat. Magsiraan tayo ng buhay! Sumagot si Ana na dati ay naaawa pa siya kay Sarah, na baka may mga maling desisyon lang ito sa kanyang buhay. Ngunit sa ginagawa nito ngayon, ay wala itong pag-asa dahil makasarili ito, na may dahilan talaga kaya tinalikuran ito ng kanyang anak. Sinampal ni Sarah si Ana. Gumanti naman si Ana. Oo, siguro nga mali ako. Pero ang pinagkaiba nating dalawa, ginawa ko lahat ng yun para kay Grace, para sa anak mo. Para iligtas siya ikaw. Anong ginagawa mo? Sinisira mo yung buhay niya. Dinadamay mo siya sa miserable mong buhay. Pinipigilan ni Sarah si Ana sa pagtakas, ngunit wala itong nagawa. Nagsisigaw na lamang si Sarah habang nakahawak ito sa kanyang ulo. Sa paglalakad ni Ana sa daan ay hindi na nito napigilan ang pagsabog ng kanyang dibdib. Tuluyan na itong napaiyak. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ni Erin. Siya ang dahilan kung bakit nangyari yun kay tatay. Samantala, nang makauwi na sina Helena ay kinausap nito si Erin. Humingi siya ng tawad dito. Sumagot si Erin na masakit pa, ngunit darating ang araw na magpapatawad siya dahil nanay niya ito. Natatakot ako sa kung anong maaaring gawin ni Ana. Bakit po, Nay? Kasi natatakot kayo na baka isumbong niya kayo? Natatakot ako na baka tuluyan na siyang mawala sa atin. Biglang tumawag si Oscar kay Helena kung nakausap nito si Ana, na nagkita si Sarah at Ana. Nakiusap si Helena na sabihan siya pag nakita nito si Ana. Sa opisina ay pinapanood naman ni Jessica ang video ng kanyang mommy. Jess, this is bad. I understand pinoprotektahan ni Miss Miranda si Ana. But this is on a different level. Umami na siya sa krimen. She could end up in prison. Kailangan ko makausap si Mami Tony. Paano? Nagkaroon ng idea si Jessica kung nasaan ang kanyang mommy, kung kaya't pinuntahan niya ito. Tinatawag niya ang kanyang mommy, ngunit walang tao sa loob ng bahay. Pinuntahan ni Helena si Princess sa kwarto nito. Sinabi ni Helena na kailangan nilang mag-usap. So gusto mo akong makulong? Dahil sa inyo, namatay si tatay. Hindi ko sinasadya. Kahit nanay! Sa tingin niyo ba, ganun kadali magdala ng galit simula nung namatay si tatay? Habang umiiyak, ay sinabi ni Helena na huwag pababayaan ni Princess si Erin. Dagdag pa nito na kung kailan darating ang mga pulis. Sumagot si Princess na hindi makukulong ang kanyang nanay dahil kulang sa witness at sigurado siya na hindi papayag si Erin. Sinabi ni Helena na kahit makulong siya o hindi, ay daig pa niya ang nakakulong habang buhay dahil sa konsensya. Patuloy ang paghingi ng tawad ni Helena kay Princess. Samantala, nagmamadali si Ana sa pagbalik ng bahay. Nagulat ito nang makita niya doon si Jessica. Kita sa mukha ni Jessica ang pagkagalit nito kay Ana. Anong ginagawa mo dito? Ikaw pa yung may lakas ng loob magtanong? Bahay ng pamilya namin to. Jessica, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Bakit? Hindi ka pa ba masaya? Nilinis na ni Mami ang pangalan mo. Sumagot si Ana na huwag itong mag-alala dahil lahat ng itinulong ng mga ito ay kanyang ibabalik dahil marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Hinanap ni Ana sina Grace. Sinabi naman ni Jessica na wala ang mga ito. Samantala, habang nagpapahinga sa ospital si Miranda, ay nilapitan ito ni Grace. Kinamusta niya ito. Habang nagpapagaling ako, pwede ba ikaw na muna magtako nito? Yung bracelet? Di ba po, secret natin to? Oo, secret pa rin natin yan na
Kung sakaling hindi ko masabi kay Ana na meron din akong bracelet na tulad nung kanya, pwede ikaw na magsabi sa kanya pag di niyo na ako kasama. Nagtanong si Grace kung bakit at saan ito pupunta. Sumagot si Miranda na hindi siya mawawala, na kung sakali lang, muling nakiusap ito kay Grace. Promise? Sige po, positive. Salamat, Grace. Natawagan ni Ana si Julius. Sinabi naman ni Julius na nasa ospital sila, na kailangang makapunta agad ang mga ito. Biglang narinig ni Ana ang pagdating ng mga pulis. Nagmamadaling umalis ang dalawa. Sa pagdating ng mga pulis ay nakaalis na si Ana at Jessica. Sa ospital ay nag-aalala si Miranda dahil sinabi ni Julius na papunta na doon sina Jessica. Mom, are you okay? What happened? Are you okay? Yes, anak. Nahilo lang ako. I'm really fine. Julius is just a bit dramatic, kaya dinala niya ako dito. Nagtanong si Ana kung bakit sinabi ni Miss Miranda na siya ang kumidnap kay Grace. Sumagot si Miranda na alam na niya ang katotohanan, na gusto din niyang mabigyan ng magandang kinabukasan si Grace. Yun lang ko ba talaga? Ana, what's going on? Hindi ko na ako kasalamusin na yung taong magkakatiwalaan ko. May nangyari ba nung umalis ka? Mapagkakatiwalaan mo ako. Dumating naman si Grace at kaagad itong yumakap kay Ana. Napapatingin sina Julius sa dalawa. Habang nagpapahinga si Ana, ay kinausap ito ni Grace. Nalulungkot lang ako kasi yung mga taong mahal ko, saka yung mga pinagkakautangan ko na loob. Mas pinili lang nilang masaktan ako para proteksyonan ang sarili nila. Nag-aalala ang bata kay Ana. Nagtanong ito kung sino ang nang-away sa kanyang mama. Nasabihin lang sa kanya upang maipagtanggol niya ito. Pwede ba ipangako mo sa akin? Kahit na anong mangyari. Sasabihin mo sa akin lahat-lahat. Huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin, ha? Samantala, si Ashley Santillan ang bagong TV host ng Karamay. Binati ito ng mga kasama niya sa trabaho. Dumating si Sarah at binati din nito si Ashley. Dagdag pa nito na kung si Ashley na talaga ang papalit kay Miranda. That is a no-go for a show. Wala kang pa-thank you sa akin? For what? Patay mo, Alicia. Wala kang maalala? Di ba kaya mo nasiraan si Miranda dahil sinabi ko sa'yo lahat? Kaagad na inilayo ni Ashley si Sarah dahil baka may makarinig dito. Sinabi ni Ashley na hinaan nito ang kanyang boses at kung ano ang kailangan nito. Kailangan makulong siya. Okay, what do you want me to do? Hindi ko alam. Ano, Ashley, ako lang gagalaw? Matalino ka, di ba? Okay, ang alam ko, meron siyang pinapa-investigahan tungkol kay Ana. Meron akong mga nakuhang papers mula sa investigator niya. Sa ospital ay nagdo-drawing si Grace, ngunit kaagad niya itong itinago dahil dumating si Ana. Nagtanong si Ana kung ano iyon, ngunit hindi makasagot si Grace. Muling sinabi ni Ana ang kanilang promise sa isa't isa. May promise na din po ako eh. Sasabihin ko lang po yung secret kapag hindi niya masabi sa inyo. Sorry, Mama, ha? Sino ba yung kausap mo? Si Miss Miranda po. Natigilan si Ana sa sinabi ni Grace. Samantala, habang may kausap sa phone si Jessica, ay naiyak ito. Habang nakahiga si Miranda, ay tinanong niya si Jessica kung sino ang kausap nito. Napansin ni Miranda ang pag-iyak ni Jessica. May kinausap ako mga doktor about your meds. Sabi niya, binibigay daw yung gamot na yun for patients na may colon cancer. Kahit may nararamdaman si Miranda, ay ipinapakita pa rin nito kay Jessica na okay siya. Habang naiyak si Jessica ay sinabi nito sa kanyang mommy na ibinuhos nito ang lahat ng oras niya para kay Ana.
Nakasalanan iyon ni Ana at hindi dapat madamay ang kanyang mommy. Sinabi ni Jessica na kailangang mag-focus ang kanyang mommy sa treatment nito at hindi kay Ana. Nanay ako, Jess. Nanay na may malaking kasalanan. One day, you'll understand. Pag nanay ka na. No. Kahit kailan hindi ko kayo maintindihan. Ayokong mawala na hindi kayo nagkakaayos. Nakiusap naman si Miranda kay Jessica na tulungan si Ana. Samantala, sa isang resto ay nakipagkita si Ashley sa investigador ni Miranda. Natawa na lamang ang investigador at sinabi nito na si Ashley ang pumalit kay Miss Miranda, na may kailangan itong impormasyon. Lumapit si Sarah sa dalawa. Sa pagtanggi ng investigador ay nagsabi si Sarah na malaking pera ang kanilang ibabayad. Sumagot ang investigador na ang ampunan ang pinaiimbestigahan ni Miss Miranda. Tungkol kay Ana, yun lang ang tinatanong namin. Si Ana yung batang pinapahanap niya. Anak ni Miranda si Ana. Natuwa si Ashley at Sarah sa kanilang nalaman. Meron na namang balak ang mga ito kay Ana at Miranda. Pinuntahan naman ni Helena si Ana at nakiusap ito na kung pwede silang mag-usap. Sumagot si Ana na hindi niya kaya. Malaking epekto ho yung ginawa niyo sa akin. Maniwala ka. Kahit na anong mangyari, anak kita. Anak? Anak? Wala akong ganung ina na gagawin niya sa anak niya. Inalagaan kita. Minahal kita ng pareho ng pagmamahal ko sa mga kapatid mo. Sinabi ni Ana na nawala iyon nang nawala ang kanilang tatay. Sumagot si Helena na hindi iyon totoo. Dagdag pa ni Ana na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang nanay na minahal siya nito. Tinulungan kita sa problema mo kay Grace. Pinagtakpan kita, pinrotektahan kita. Kahit na sobrang marami na akong nasasakripisyo. Kahit na nagagalit na sa akin yung mga kapatid mo. Habang naiyak si Ana ay nagtanong ito kung pagmamahal ba yon, na kung ano pa ang sisingilin ng kanyang nanay sa kanya. Sa pagtalikod ni Ana ay walang nagawa si Helena kundi ang umiyak na lamang. Abangan pa natin guys ang part 2 ng episode na ito. Mabuhay at salamat po.